Magandang araw po sa bawat isa, lalo tigit sa atin pong mentor kay Pastor Wilbert, kay Ate Asmin, at sa lahat po ng aking kasamahan sa School of Church Builder. Magandang araw po sa inyo, magpalain po kayo ng Panginoon. At sa lahat po na patuloy na tumatangkilik sa ating pong ginagawang pag-aaral, magandang araw po. Ganun na rin po sa aking iglesyang pinapangunahan, Winwakat, Winmauban. Magandang araw sa inyo. At hindi pwedeng malimutan ang aking si Babes at mga anak, magandang araw sa inyo. Ngayon po ay patuloy na nagagalak po kami dahil patuloy po tayo nabibigyan ng opportunity ng ating mentor na minsan pa ay maging pagpapala po sa bawat nakikinig ng ating pong mga live streaming. So niloob po ng Panginoon na kung saan ay yung pong aking i-share sa inyo today ay yung pong unang puntusan ni Pastor Wilbert nung po sa kanyang sineshare sa amin. Na pinamagatan ko po itong the priority of nurturing our divine connection. The priority of nurturing our divine connection. So, sa akin pong pagkakaintindi, pagka pinag-usapan po yung priority, ang pinag-uusapan po dito ay yung oras. At kung atin pong mapupuna, ay napaka-biyaya po, isang malaking biyaya na binigay sa atin ng Panginoon sa bawat mga mananampalataya. Nabigyan niya tayo ng oras. Kaya nga po importante that we must redeem our time or synchronize our time sa oras po ng Panginoon. Kaya nga po nagkaroon ako ng quotation na sabi ko, wasting your time is wasting your life. Why? Niloob po ng Panginoon na magkaroon tayo ng oras dito sa mundo para year after year or mas maganda kung everyday makita natin kung meron bang naiambag tayo doon sa panahon na kung saan o doon sa ating spiritual connection kay Lord o doon sa ating divine connection kay Lord. So, tandaan niyo po ang ating pag-uusapan ngayon is our priority. O the divine priority or the priority of our divine connection. So pagka nagkamali po tayo ng paggamit ng oras, kung ano yung ating ipaprioritize, tiyak po magsasayang po tayo ng panahon. Kaya po ang pag-uusapan po natin ay sasagutin lang po yung tanong na ito. What must be our top priority in nurturing our divine connection? So ito po, meron po akong i-share sa inyo na kung saan ay pagdating po sa grupo natin sa School of Church Builder, talamak na po ito, pero let us remind ourselves tungkol po sa bagay na ito. Ano yun? Two vital kinds of connection, but vital. Kasi pagka po talagang sumablay tayo dito, mahirapan na po tayo doon po sa ating divine connection. Ano po? So, two vital kinds of connection. Number one, itinuro na ng ating pastor, Panginoon na masasabi ko. Okay. Number one, our strong and accurate connection to the carrier of our grace. Our strong po mga kapatid, and accurate connection to the carrier of our grace. So hindi ko na masyado siyang expand kasi I suppose na alam na natin yung pagka nagkaroon tayo ng quotation mark, this is strong and accurate. Sa carrier ng ating grace. So, pag-usapan muna natin yung grace kasi dito po nagkaroon talaga ng isang malaking misconception sa marami pong lingkod ng Panginoon about grace. So, yung pong grace, ano po ang accurate o biblical definition ng salitang grace sa Biblia? Meron pong ginawang pag-aaral noong 2009 sa Amerika. Okay? Nagkaroon ng survey na hiningan sila ng 3 or more definition of grace. Sila po ay nasa more than 5,000 Christians. Ito po ay mga active ministers at saka mga pastors or leader ng isang iglesia. Ganun sila karami, more than 5,000. Anong survey na ito? Tungkol sa definition nila ng grace. Okay, anong top answer? Salvation, forgiveness of sins, free gift, and love. Ito po yung lumabas na top answer ng 5,000 o more than 5,000 Christians. Mga active po ito mga pastors at ministers
ng gospel. So, alam nyo ba, mga kapatid, 2% lang yung nagkaroon ng biblical and accurate definition ng salitang grace. So, ilan po yun? Kung halimbawa nga, ipagpalagay na natin 5,000 na lang, yun pong, kumbagay sumagot. So, kung 2% ng 5,000, mga 200 po yun. So, meaning to say, 200 lang po o 200 pastors and ministers of God ang nakasagot lang po ng accurate or biblical talaga yung kanilang definition ng salitang grace. So, meaning to say, kung sila po yung 5,000, 4,800 pastors and ministers of the gospel, hindi po accurate. Nakakalungkot po at very alarming yung bilang. Kasi po, ang nagkaroon lang po ng biblical at accurate definition ng pong salitang grace ay 200 persons lang po, mga kapatid. At ako po'y sobrang nagagalak kasi po, nung ito po'y narinig ko sa isang tagapagturo at dinefine po sa atin ng ating mentor, yung pong biblical definition, okay, ng salitang grace ay accurate po yung sinabi niya. Okay? Atin po sariwain yung sinabi ng ating mentor about grace o the accurate and biblical definition of the word grace. Ang sabi ng ating mentor, what is grace? Grace is God's power and ability working in us for us to be what the Lord wants us to be. Okay? Ito na po ay kapangyarihan na abilidad ng Panginoon na kung saan ay kumikilos po sa atin para po mangyari yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kung sino talaga tayo, yun po yung magiging tayo. Ano pa yung pangalawa? Anyway, pangatlo na ito. Ang una kasi ng ating mentor, hindi ko na isinama, unmerited favor. Anong free gift din yun? Okay. Ano yung sumunod? God's power and ability working through us. Okay? For us to do what the Lord wants us to do. Ito yung kapangyarihan at abilidad ng Panginoon na kung saan ay kumikilos po sa ating lahat para magawa po natin yung pinagagawa ng Panginoon. Okay? Nakukuha niyo ba? So sa madaling salita, ang grace po, ang biblical at saka accurate definition o biblical definition ng salitang grace in the Bible ay ito po ay God's empowerment, enablement for us to be, for us to do what the Lord wants us to be, and for us to do what the Lord wants us to do. So kaya yun po, yung pinakang ibig sabihin, pagka po tayo tumanggap ng grasya ng Panginoon, hindi po pwedeng tayo po ay dual identity. Hindi po pwede yun. Kung hindi lalabas talaga yung identity o yung kalooban ng Panginoon sa atin para mangyari o maging tayo yung gusto ng Panginoon na maging tayo. At magawa natin kung ano yung nire-require niya. Because that is God's power and ability. Okay? Para matulungan tayo na magawa yung pinagagawa niya sa atin para mangyari ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Tingnan niyo po si Paul. Ayan po si Paul, nakikita niyo po. Kinuha kayan sa Superbook. Si Paul. Sabi ni Paul, dating mamamatay tao, dating si Saulo. Okay? Naging si Paul, changed man. Sabi niya rito, 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. So meaning to say, okay, si Paul gawa ng grasya ang kanyang tinanggap, nangyari yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. So nakita niyo ba? Enablement, empowerment ni Lord para mangyari yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. So nung nagpupunta tayo ng Panginoon, hindi talaga yan yung buhay natin. So along the way, habang tayo po ay napoprovide yung grasya ng Panginoon sa ating mga buhay, uti-uting mangyayari ang kalooban ng Panginoon, ba't niya tayo nilikha at magagawa rin natin kung ano yung assignment, kung bakit niya tayo nilikha. Okay? Tingnan niyo ba natin si Paul? Ito po, yung marami kasing talagang medyo nahihirapang unawain ito. Again, ulitin ko sa inyo Sa US na po yun nangyari. Ano yun? 4,800 pastors and ministers of the gospel, medyo inaccurate po. Imagine, kung yung pong mga yun ay leader ng mga churches, ilan yung kanilang nasasakupan? Tingnan nyo po Kaya mapupunan ninyo, sasabihin nila tumatanggap sila ng grace, pero bakit mali yung kanilang ginagawa? Ba't hindi nangyayari ang kalooban ng Panginoon? Kasi nga, distorted yung kanilang karunungan pagdating doon sa grasya.
ng Panginoon. Ito po, natutunan namin to kay Pastor Wilbert, ano? At talagang sobra po namin tong napakinabangan nung naunawaan po namin. Okay? Ang sabi rito ni Paul, Ephesians 3:2-3, dinalawang verse ko na, ang sabi rito ni Paul, surely you have heard about the demonstration of grace, or God's grace, that was given to me for you. So, nag-a-assume na kaagad si Paul na kung saan yung lahat ng kanyang tinuturuan, narinig na yung patungkol sa grasya ng Panginoon. Administered grace na ibinibigay sa kanya ni Lord para sa kanilang o sa mga hintil na kung saan ay kanyang mga tinuturuan. Okay, ibig sabihin, yung grasya ibinibigay ng Panginoon sa iyo bilang pastor, hindi para sa iyo yun. Kung hindi para ito sa nasasakupan mo. Ano po? So, yun po yung ibig sabihin dito ni Paul. Ngayon, hindi po makuha ng marami na kung saan, ang bawat isa, kahit kami mga pastor, dapat meron po kaming carrier of grace. For us to do what the Lord wants us to do, for us to become what the Lord wants us to be. Kasi hindi mangyayari din yung kalooban ng Panginoon sa amin eh. Kung kami po mismo, mamaya papaliwanag ko sa inyo na maayos yan doon sa ating gagawing mga pag-aaral ngayon. Ano? Kasi ang ating minimiti dito, maintindihan natin yung ating dapat pina-priority para yung ating divine protection o divine connection kay Lord ay talaga namang lalo nating mapaigting. Okay? So, yun po yun. Tingnan nyo ang sabi rito, kaya ito hindi maintindihan ng marami. Verse 3, that is the mystery made known to me by revelation as I have already written briefly. Meaning to say, ito po isang misteryo. Ang misteryo hindi po mabilis maintindihan. Okay? Sapagkat as far as the Bible is concerned, ano po, ang revelasyon ng Panginoon o yung mga na-word, proceeding word o press word, hindi basta-basta po ito binibigay sa isang pastor o sa isang tao. O, maliban lang po siya. Okay? Na kung saan ay nagkaroon na po talaga ng totally, ang tawag dito, yung pong progression ng kanyang pagpapastor, narating niya na. Okay? Kasi po, ang sa amin natutunan kay Pastor Wilbert, meron pong tinatawag na 3 stages of pastoring. Yung una, shepherding. Yung sumunod po, mentoring. Yung panguli po is fathering. So, meaning to say, yung isang pastor, na-reach niya na yung pagiging tatay. Ano po? At pagka dumating ka na doon sa ganon, makikita ng Panginoon, you are able now to, to bridge or makaka-create ka na ngayon ng sons in the spirit. Ganun po yon. Eh, misteryo po yon. Misteryo po yon na kung saan, bibigyan ka ng Panginoon ng grasya para ibigay mo ngayon ito doon sa iyong mga yung nasasakupan o sa mga naniniwala sa iyo. Na every time, okay, na ikay tumatanggap nito, na i-deliver mo ito sa iyong nasasakupan, nangyayari ang kalooban ng Panginoon sa kanila. At uti-uting nagiging sila yung gusto ng Panginoon na maging sila. Okay? Kaya nga, ako nga po sobra rin akong lito nung okay nag-i-start po. Kaya nga, dumating ako sa antas ng aking paglilingkuran sa Panginoon, sa 2 years kong pangunguna sa wakat, ayoko na. Ayoko na kasi nakikita ko, kahit ano yata yung sa tingin ko'y tama na ginagawa ko sa kanila, meron pa rin nasasabi yung aking pong mga unang leader na inabutan po doon sa iglesia. So, until such time, talagang nag-seek ako kay Lord, talagang matindi yung aking iniiyak kay Lord, nung gabi na kung saan magpapaalam ako kinabukasan sa aking mga miyembro, nasasabihin ko sa kanila, ayoko na. Ayoko na. Kasi nga, sa kabila ng mga ginagawa ko na hindi ko naman ginagawa before, may mga nasasabi pa sila sa akin. Until such time, itinuro ko ng Panginoon sa isang seminar na nagseseminar nga si Pastor Wilbert. Paulit-ulit ko po ito na-share sa inyo kasi ito po talaga yung aking naranasan. And then, sabi ko kay Lord, kung talaga ako tinawag mo, gusto talaga kitang paglingkutan, alam mo po yung puso ko, alam mo gusto talaga kitang sundin. Pero Lord, sabihin mo sa akin kung ano yung mga bagay na mali kong ginagawa. Pagdalo ko po kay Pastor Wilbert, na hindi naman kami dumadalo sa mga seminars, particular kung may bayad po yan. Pero again, pagdating ko po doon, grabe talaga, minangha ako ni Lord. Most of my questions, sinagot po ni Pastor Wilbert. Sinagot ni Lord sa magitan ni Pastor Wilbert. Kaya patawarin niyo po ako kung parang every time na ako nag-share ng gospel, ay nababanggit ko lagi yung pangalan ni Pastor Wilbert. Kasi siya po talaga naging kaparaanan ng Panginoon. Na kung saan maranasan po namin, ako mismo at ang aking nasasakupan, yung lahat po ng aming nararanasan in a spiritual dimension at even in a natural dimension, grabe po talaga yung aming nararanasan. Ano po? Bakit?
na-provide po sa amin, okay, ng Panginoon, sa magitan ni Pastor Wilbert, yung grasyang kailangan namin. Para mangyari po sa akin at sa akin nasasakupan yung kalooban ng Panginoon sa aming buhay. At matiyak po namin yung assignment namin, ba't kami nabubuhay. Magawa po namin ito. Yun po yung nangyari sa amin. At misteryo po yan. Okay, misteryo po yan. Kapag ka po tayo hindi nagbago, mahirapan po tayo makuha yung misteryo pong yan. Diba? Tingnan niyo po si Pedro. Kung hindi, dati po siyang si Simon. At kung hindi po magkakaroon po ng kapahayagan ng Panginoon sa kanya, mahirapan po siyang mabago. Kaya nga po pagka totally nagkaroon ng kapahayagan sa iyong Panginoon, ay talaga mababago ka po. Hindi pwedeng hindi. Kaya nga sabi po rito ni Paul, kaya nahihirapan ng maraming leader about sa grasya, kasi totoo naman po yun eh. Ang talagang imbakan ng lahat ng grasya, wala ibang kundi ating Panginoon sa Kristo. At ipinapaliwanag po sa amin ni Pastor Wilbert yan. Pero the mere fact na ating Panginoon po ay nasa langit na, at alam niya na talagang magiging dilemma ito ng napakaraming churches. Kapag hindi nila naunawaan, partikular ang mga leader ng churches, yung accurate definition ng grace at paano ba yung grasya, okay, mapapakinabangan ng mga nasa loob ng iglesia o mga tinawag ng Panginoon sa kanyang pamamahala. Tama po ba? Pagka mali yung ating kaisipan patungkol sa grasya, ay marami pong madidisgrasya. Hindi mangyari yung kalooban ng Panginoon sa kanila. Hindi nila magawa yung pinagagawa ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng sasabihin mo, tumatanggap ka ng grasya, pero nagbabiolate ka ng kalooban ng Diyos. Di ba? Ang tendency lagi kapag ka nagkaroon ka ng direct revelation, okay, sa magitan ng mga pagtuturo sa iyo ng iyong in-equate as your spiritual father. Therefore, ang tendency po niyan, mga kapatid, uti-uting nangyayari sa iyo yung kalooban ng Panginoon, bakit kanya nilika. At nagagawa mo ngayon yung assignment mo kung bakit kanya ngayon niloob na mabuhay. Okay? That is the mystery made known to Paul by or through revelation. Okay? Yun po yun. Kaya nga po kami ay sobra kaming blessed simply because the Lord is keep on providing us the grace that we need para kaya nagagawa po namin yung kalooban ng Panginoon sa aming mga buhay. Tingnan niyo po itong tumulod na talata. Ang sabi ngayon ni Paul, Philippians 4:9, whatever you have learned or received or heard, kanino? From me or seen in me. Ang sabi niya sa mga taga-Philippians, put it into practice and the God of peace will be with you. So meaning to say, nakita niyo po kung paano si Paul sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, nakita niyo malamang kung ano yung mga natutunan ko sa Panginoon, ano yung mga tinanggap ko, anong nakita ninyo, anong narinig ninyo sa akin, abay gawin nyo rin. Gawin nyo rin. Ang tawag po doon, pattern. Yung mismong leader nila, nagpo-provide also ng pattern for you na kung saan magagawa mo ngayon. That is the grace nga eh. Na kung saan bilang isang leader, makikita ka agad sa'yo na ikaw yung nagiging halimbawa nila, nagiging pattern ngayon yung buhay mo para sila mismo maaalwan na. Okay? Susundin lang nila yung pattern na ginawa mo. Okay? Ano sabi niya rito? And the God of peace will be with you. Kaya mapupunan ninyo eh. Kaya nga binanggit ko eh. Ang pinaka safe na lugar sa mundong ito, under ka ng authority. Why? Kasi yung authority yun ang magbibigay sa iyo ng authority, tinanggap niya rin kay Lord, para yung authority gamitin mo, legal or legitimate, hindi illegitimate authority. Why? Kasi naunawaan mo rin na yung grasya ng Panginoon, makukuha mo ito doon sa nangunguna sa iyo. Problema mo, maraming mga pastor, dahil nga hindi po natin ito naunawaan, maraming mga ministers of the gospel, hindi natin naunawaan. Ayun po ang magiging problema natin. Mga kapatid, ano po? Pasensya na kayo ha, meron ulit medyo hindi nagpatuloy yung aking ginagawang slide. Pero anyway, patuloy lang tayo. Okay? So, ang sabi rito ni Paul, whatever you heard or learned, whatever you have learned, received, or heard from me, or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So nakita natin yung kahalagahan, ikaw bilang leader, na maging example ka sa iyong mga miyembro, para napakabilis ng kanila pong pagsunod sa Panginoon. Ibig sabihin, you are always providing for them yung grace na kailangan nila
para mangyari yung kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya kung punahin nyo po rito, yung sinasabi ko nga sa inyo, niloob ng Panginoon na magbigay siya ng kinatawan, para yung mga kinatawan naman, maunawaan din nila na sila mismo yung maging halimbawa, na dapat meron din silang sinusunod, para mangyari din po na mas mabilis na magampanan ng kanilang mga nasasakupan, yung kanila pong mga gampanin o assignment or purpose, ba't sila nilikha ng Panginoon. Kaya tingnan nyo si Paul, dahil siya po yung masunurin talaga sa Panginoon, kay Jesus Christ. Tingnan nyo po ang sinabi niya rito sa talatang ito. Ang sabi niya po rito, imitate me, just I also imitate Christ. Ano ibig sabihin mga kapatid? Kung mapupunan nyo po itong talatang ito, hindi niya dinirekta kay Kristo eh. Okay? Sa kanyang mga nasasakupan. Kaya kung mapunan nyo, sinabi niya, ano man yung narinig nyo sa akin, ano man yung tinanggap nyo sa akin, ano man yung natutunan nyo sa akin, ano yung nakita nyo sa akin, ito yung gayahin ninyo. Put it into practice. Tapos, sinundan niya, nung siya na yung nangunguna, sabi niya, imitate me. Hindi niya dinirekta kay Kristo. Kasi naintindihan niya talaga, yung grace yung kanyang tinanggap kay Kristo, okay? Kailangan magkaroon ng relasyon ngayon, yung mga nasasakupan niya, para magkaroon ngayon sila ng access doon sa grace na yon at may bigay ngayon ng pastor, yung grasya na kailangan nila para mangyaring kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Eh, yung problema, yung iba, hindi naman totally talaga. Di ba, ang ating konteksto, strong and accurate connection. Maraming nasa church, hindi naman strong ang connection. Maraming nasa church, magkukonek, minsan hindi. Maraming mga pastor, ganun din. Meron silang in-equate as their spiritual father, pero may mga pagkakataon, kung gusto lang nila, tsaka sila nagko-connect. Partikular, pagka mga turo lang ang kailangan nila, kinukuha nila. Pero ayaw nila makipag-relate. Paano mangyayari po na magkakaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon kung wala tayong tamang relasyon doon sa taong kanyang kinatawan sa ating mga buhay? Di ba? Yung sabi ko nga kanina, the safest place in this planet is under authority. Kasi nga po, habang sinusunod po natin yung ating spiritual father, siya po ngayon yung responsable sa ating mga buhay. Pero pag hindi po siya yung nasunod sa ating buhay, bilang kinatawan po ng Panginoon sa ating mga buhay, sino ang ini-imitate mo? Ay hindi naman natin pwedeng i-imitate yung hindi presente. Wala pong mangyayaring imitation doon. May imitate mo lang yung present. Kaya alam dito ni Paul na kung saan ang ating Panginoon nakaupo na sa kanyang luklukan, sa kanyang luklukan ng Ama. Paano mo may imitate si Kristo? Kung mismo yung pastor mo o yung spiritual father mo tinetake, hindi mo naman ngayon na-imitate. Tama po ba? O tingnan nyo ang ating Panginoon sa Kristo. Tingnan natin naman yung kanyang halimbawa. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, okay, John 4:34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. So nakita nyo ha, para baga ang sinasabi ng Panginoon dito, tayo kasi normally, kaya tayo nabubuhay, gawa ng pagkain kinakain natin, gawa ng ating mga iniinom. Tama ba? Yung mga ating ini-input sa ating katawan. Diyan tayo nabubuhay. Pero ang Panginoon, in-establish niya Okay? Kanya ang buhay niya na ang pagsunod sa gusto ng tatay niya, kalooban ng tatay niya. So pinakita niya rito, kahit na ako may kinakain, kahit na ako merong iniinom, kahit meron ako ng lahat ng bagay dito sa mundo, pero kung hindi ko naman magagawa ang kalooban ng tatay ko, therefore, patay din ako. Bakit? Kaya naman ako naandito, gawa doon sa kalooban ng tatay ko Kaya nga sabi rito, and to accomplish His work. Hindi yung work niya, kundi accomplish His work. Bakit si David naging greatest king of Israel? Why? Diyos ko ang inaalagaan niya, tupa ng tatay niya, hindi tupa niya Tupa ng tatay niya na kung saan, ni hindi mabanggit-banggit ang kanyang pangalan. Pero nung ginawa ni David doon sa alaga ng tatay niya, o di ba normally, kapag yung tatay mo parang ikinahihiya ka, anong gagawin mo sa mga pinagkakatiwala ng tatay mo? Gusto mo saktan din yung tatay mo, yung kalooban ng tatay mo. Magre-rebelde ka. Pero si David, tignan yung ginawa. Pinakita niya at naintindihan niya na yun yung kalooban ng Panginoon na maranasan niya. And therefore, no problem sa kanya. Basta anong sabi niya, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon, ng tatay ko sa bagay na ito, gagawin ko the best that I can para lang i-secure, para lang i-protect ito pinagkatiwala sa akin ng Diyos at ng aking tatay. Kaya nga ang kanyang agad sinabi doon sa kay Haring Saul, kay King Saul, anong sabi niya? Kung yun nga tupa ng tatay ko tupa ng tatay ko po yun
Pagka po mayroong mga pumupunta mga bangis na leon at saka mga oso nilalaban ko po ng patayan. Diba? Nakita nyo, bakit siya naging great king? O, napagkatiwalaan sa maliit. O, handang-handa na siyang pagkatiwalaan sa malaki. Nabigo ba ang Panginoon? Hindi. Pero marami pa siyang prosesong pinagdaanan. Diba? Pero hindi niya binigo ang Panginoon. Kaya nga siya tinaguriang man after God's own heart. Grabe ang puso niya. O kaya tingnan niyo ating Panginoong Kristo. Ano sabi niya? Kaya ako nandito para gawin ang kalooban ng tatay ko at tapusin yung assignment na kung saan ibinigay niya para sa akin. Diba? So yun yung buhay. O ano pa sabi ng Panginoon? Pinatunayan niya yan. Sabi rito, tingnan niyo po. Kung mapunan niyo po ang ating Panginoon, even though alam niya very powerful siya, even though alam niya po na talagang mas great siya kumpara kay John sa kanyang pinsan. Pero the mere fact na sa Book of Malachi, chapter 3, verse 1, okay, ang sabi niya ron, meron darating sa katauhan ni Elijah na kung saan magpe-prepare ng kanyang daan. Alik sabi nun sila rin, si Lord. Na yun? Bago dumating ang Messiah, bago dumating ang ating Panginoong Kristo, merong magpe-prepare. Ibig sabihin, merong binigyan ng authority. Muna, ang Panginoon, sino yun? Sa katauhan ng kanyang pinsan, si John. So, ang ginawa ng ating Panginoon, even though grabe talaga yung anointing niya, grabe talaga yung power niya, okay? Kasi siya talaga yung Messiah Okay, pero hindi niya binayolate yung kanyang sinabi. Kung hindi siya mismo, bago siya pumasok sa ministry, pumunta muna siya doon sa may tangan-tangan ng authority. Nung grasyang kailangan niya. Para ano yun? Mag-operate yung grace sa kanya. Para mangyari yung kalooban ng Panginoon sa kanya, magawa niya yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Okay. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi nga maintindihan ng pinsan niya Pagkarating niya, okay, sa Jordan River, sabi rito, then Jesus went from Galilee to the Jordan River to be baptized there by John. Ano sabi sa verse 14? John didn't want to do it. Bakit? Syempre nga naman, alam niya kung gano'n ka-powerful yung kanyang pinsan. 'Di ba? Ang sabi niya pa nga ron, kahit na yung pagsisintas lang ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. Alam yun ni John. Kaya ang sabi dito ni John, sabi dito, this isn't proper. Sabi niya kay Jesus sa kanyang pinsan, I am the one who needs to be baptized by you. 'Di ba? So alam ito ni John. Pero ano sabi ng ating Panginoon Kristo? Hindi pwede. Meron ako sinabi Ang sinabi ko sa Book of Malachi, ipe-prepare mo yung way ko. Okay? At dahil ikaw ngayon yung may tangan-tangan ng authority, dahil ikaw yung aming binigyan ng authority, therefore, kailangan kong magpailalim sa authority. Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus, sa verse 15, sabi niya rito, please do it, for I must do all that is right. Ano sabi sa ibang talata? Kasi ito, the Living Bible Sa New Living Translation, ang sabi yata doon, or NIV, ang sabi doon, we must fulfill all righteousness. Okay? Anong root word nung salitang righteousness? Right. Right. Hindi ka pwedeng maging right in the eyes of the Lord kung hindi mo susundin yung kanyang protocol. Meron siyang inilalagay na tao na nandun yung authority at kailangan magpailalim ka, hanapin mo yung authority yon. Ipursu mo yung taong yon. Ay yung iba, magkokonik lang kung kailan nila kailangan. Di ba dapat ipupursu mo yon? Kasi alam mo, na naandun yung authority, siya yung ginagamit ng Panginoon sa kapanahunan. At hindi ka kailanman pagkakatiwalaan ng Panginoon kung ikaw mismo hindi matagpuan yung sarili mo na meron kang sinusunod na authority, na yung authority yun, tiyak na tiyak mo na ito yung authority ng buhay o authority sa buhay mo na binigay ng Panginoon. And then magpasakop ka sa Kanya. All throughout, lahat ng buhay mo. Okay? Gamitin mo just to follow that man na ginagamit ng Panginoon. Tingnan mo ating Panginoon sa Kristo. Bago siya pumasok sa ministry, anong ginawa niya muna? Kailangan muna, under ako ng authority. Marami pong mga pastors and leader ngayon Di ba? Walang pinagpapasakupan, pero gusto nilang mangyari, magpasakop sa kanila yung kanila nasasakupan. So, parang katawa-tawa naman po yun. At imposibleng mangyari. Kasi di ba, we as a leader, dapat tayong una nagli-lead sa kanila. Kaya nga, paano kung hindi nakikita ito sa atin? Ako, by God's grace, salamat. Kasi, doon ko nakita na, kaya nabibilisan akong pasunurin yung akin nasasakupan. Dahil nakikita po nila sa akin
kung paano po yung ginagawa kong pagsunod sa aking spiritual father. Nakikita po nila yon. Alam nyo pagka nangyari po yon, grabe po yung pattern nilang nakukuha. Grabe yung grasya nilang nakukuha. Kaya sila mismo namamangha na bakit nila nagagawa yung ganung bagay. Diba? Kasi, kung ano yung gustong mangyari ng Panginoon, ano yung kanilang ginagawa? Paano natin magagawa yung lahat ng katwiran ng Panginoon kung hindi din natin alam kung ano yung dapat nating ginagawa? Partikular po pagdating doon sa, dapat ang bawat isa merong carrier ng grace. Paano mong direktang, ang biro nga namin dyan, ang Panginoon, nasa kanan luklukan na. Paano mo direktang makukuha sa Panginoon? Siya mismo yung may akda nung sinabi niya na meron akong gift sa church. Diba? At yung mga yan ay mga pastor. Para ano yon? Para kayo i-equip. Para kung saan ay maging deposit, tag dito, doon ko i-deposit yung grasya na kailangan ninyo. Para magawa ninyo yung pinagagawa ko. Para mangyaring kalooban ng Panginoon sa inyong mga buhay. Ayun ang problema. Ano po? Tingnan niyo po ang sabi ko rito. The worst enemy. Tingnan niyo po ito, ha? The worst enemy of right is man's perception of good. Tandaan niyo yung ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng encounter doon sa binatang napakayaman. Na ang sabi ng binatang mayaman ay mabuting guro. Mabuting guro, ano po bang gagawin ko pa para ako'y magkamit ng buhay na walang hanggan? Ano sinagot ng ating Panginoong Jesucristo? Masurpresa kayo kasi sabi niya, walang mabuti. Kundi ang Diyos amang nasa langit lamang. 'Di ba? Para nakakasurpresa na sinagot ng Panginoon, walang mabuti. Alam niyo ibig sabihin lang po noon, pagdating sa mentalidad ng tao, at hindi po ito tungkol po sa kalooban ng Panginoon o wala tayong basehan o biblical basis doon sa ating sinasabi. Therefore, walang mabuti po dyan. Kaya nga dapat natitiyak natin kalooban ng Panginoon yung ating ginagawa. Kaya yung iba, dahil hindi po nila nauunawaan yung grasya, ito kalimitan yung kalaban ng right o yung tama. Alam nyo ang katotohanan na kung saan sinasabi ng Panginoon, hindi po mababawasan ng pagiging truth niya, maniwala po tayo at hindi. Nananatili po yung kanyang karakter ng pagiging totoo. At hindi ito nakabase kung maniniwala ka o hindi. Kaya mapupunan ninyo, bakit maraming mga churches, until now, patuloy na nagnanasa na kung saan ay magkaroon talaga ng service, maibalik ulit yung service sa mga churches. The mere fact na inalaw ng Panginoon itong nangyayaring ito, ibig sabihin, merong maling nangyayari sa loob ng iglesia na kung saan hindi ito maitama, partikular ng mga tagapanguna. Kaya ang ginawa ng Panginoon, teka, nagiging ritual yung ginagawa ninyo, nagiging tradisyon yung ginagawa ninyo, nagiging religious kayo. Kaya nga, alam nyo, ang sabi ko nga, ano bang diferensya nung napasok sa church at ngayon ay hindi pumapasok sa church? So, ibig sabihin ba, hindi tayo magiging righteous kung wala tayo sa church? Kaya gusto natin maibalik ulit yung pagcha-church. Hindi ba natin magagawa yung kalooban ng Panginoon kung wala tayo sa ating mga iglesia? Diba? The mere fact na napakaganda po ng istorya sa Biblia na kung saan pwede natin paghanguan ng mga naging mga matitindihan naging impact sa mundong ito, partikular sa mga mananampalataya, katulad po ni Joseph. Sabi nga ni Pastor Wilbert, si Joseph ba, nagkaroon ba ito ng church life? Wala po Si Daniel, wala po Pero tingnan niyo po ang mga naging impact nila. Grabe po ang naging impact nila. Hindi man sila ang hari, pero sila po yung kung saan ay nag-impluwensya sa kanilang mga leaders para mangyari yung kalooban ng Panginoon sa lugar na kung saan sila naandon. Diba? Kaya ng problema, kalimitan ang ating Panginoon po, ang lagi pong kalaban nung pong kapanahunan po niya, mga religious leaders. Na dahil alam po nila yung kautusan, alam lang nila yung kautusan, akala nila yun na talaga yung good. Di ba po? Hindi nila naintindihan na kung saan yung naglalapat ng salita ng Panginoon ay yun ang tama at yun ang righteous. Kasi inseparable po yun. Hindi ka pwedeng maging righteous kung hindi mo naman sinusunod yung iyong Panginoon. Kaya nga po itong pinapakita ko sa inyo, paano natin masasabing napaprioritize natin yung ating divine connection kay Lord kung hindi natin ngayon
magagawa na magkaroon tayo ng isang malakas at tama o accurate na connection do sa ating carrier of grace, which is yung ating spiritual father. Di ba? Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, it takes two to tango. Kung yung mismong ating mga miyembro, hindi na natin madala do sa paanan ng Panginoon. Kasi nga, tayo, hindi rin nila makita na meron din pong nasusunod sa ating buhay na tao, hindi po grupo. Kung hindi yung mismong tao, nakita nila, paano tayo nagpapasakop sa kanila? Paano yung ating sariling kalooban ay talagang pinatay na natin for the sake ng assignment na binigay ng Panginoon sa atin, sa magitan ng ating leader. Tingnan mo ang Panginoon, sold out sa kanyang tatay. Ano sabi niya? Kaya ako nandito, kaya ako nabubuhay para sa kalooban ng aking tatay. At tapusin yung assignment na binigay niya sa akin. Di ba po? Kaya tingnan niyo po itong sumunod kong sinabi. Tingnan niyo po ito. A weak church is not the absence of a pastor, but an accurate one. A weak church is not the absence of a pastor, but an accurate one. Halimbawa, pastor ako, tapos wala naman po akong pinagpapailalimang tao, na yung taong yung kilalang kilala ko, na alam ko kung paano sumusunod sa Panginoon yung taong yon. Alam ko kung ano yung puso talaga ng pastor na yon, na kung saan nagpapailalim din ako, at tinetake ko siya as my spiritual father. Yung kilalang kilala ko, alam nyo, sobra po akong humanga nung uti-uti kong nakilala yung aking spiritual father, kasi talaga siya, nung nag-start po ako sa kanya, pinatawag niya ako, nakamotor pa ako noon, nanghiram ako ng motor, napunta ako sa bahay niya, tapos nag-usap kami doon sa kanilang kubo. Tapos, narinig niya kasi ako, nasabi ko, ay gusto ko siyang maging spiritual father. Hindi ko na alam yung proseso, pero siyempre ikaw naman, parang somehow, di ba, ang gusto mo rin mangyari, meron kang tatay, kasi mahirap nang walang, tatay particular, sa spiritual na aspeto. Kaya nung narinig ko sa kanya yan, turo niya sa Impanta, doon pa ako dumadalo noon. Sabi ko, gusto kong maging spiritual father siya. Alam niyo ang sabi niya lang sa akin, kilalanin mo muna ako. He is very brave, or brave enough na sabihin sa akin na kilalanin ko siya. Di ba? Kasi napakahirap nga naman na gusto mo siyang maging spiritual father, na kung saan ibibigay mo rin yung buhay mo sa kanya, na kung saan yung lahat-lahat patungkol sa iyo, na siya na yung masusunod. Kung hindi mo siya kilala. Kaya ang gusto mangyari ng Panginoon, di ba? Ang hirap sundin, sabi nga ni Paul, mahirap sundin ang isang Diyos na hindi kilala. The same way din, yung sinasabi ko lagi sa inyo, ang Diyos ang may gusto po nito. Kaya po ito'y sineshare namin kasi napakarami na ako natungayan na mga miyembro sa loob ng iglesia, pero hindi mangyaring kalooban ng Panginoon sa kanila kasi dito sumasablay Hindi nila maunawaan na ang Panginoon mismo ang may akda nito. Siya mismo nagsabi, ito'y kaloob niya sa mga iglesia. Mga pastor, yung pastor din naman mismo, hindi niya rin naintindihan. Kaya ako mapuna mo yung lawlessness na andun na sa loob ng iglesia, hindi pa naunawaan ng mga leader. Kaya tingnan nyo yun, ang sabi ng Panginoon, sabi ng mga, sa huling sandali, marami tatawag sa kanyang Lord, Lord, tapos sasabi nitong mga ito, Lord, kami po ay nag-prophesy sa inyong pangalan. Tingnan nyo past tense. Okay, sa pangalan ni Lord. Tapos sabi ron, nagpalayas ng demonyo sa inyong pangalan. Gumawa ng mga himala sa inyong pangalan. Anong sabi ni Lord? I will tell to them plainly, stay away from me, you who practice lawlessness. Bakit naging lawless yung mga yon? Kasi nga, hindi nila tinitignan yung kanilang pastor bilang kinatawan ng Panginoon at yun ay irespeto nila, i-honor nila, katulad ng pag-honor nila sa Panginoon. Kasi ganun po magte-take effect yun, kasi sa kapanahunan po ng ating mga Panginoon, partikular sa Israel, kapag ka po yan ibinigyan ng signet ring ng hari, the same power meron po sila. Kaya hindi pwede na yung kanyang kinatawan ay madidisrespect mo. At hindi pwede na hindi mo po i-honor yung kanyang kinatawan. Kasi pag yan ay dinisrespect mo, pag yan ay dinishonor mo, yun din ang ginawa mo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon kung itong mga abang ito, ang tawag niya sa kanyang mga tinetrain, sa kanyang mga disipulo,
sa kanyang mga tagusunod. Sabi niya, kung ang mga mababang ito ay, sabi nga nun, bibigyan nyo kahit malamig na tubig. Sabi niya, tinitiyak ko sa inyo. Ang sabi ni Lord, yung ang tindi ng assurance ni Lord tinitiyak ko sa inyo, siya ay hindi pwedeng hindi siya tatanggap. Okay? Sa kaharian ng Panginoon. So, meaning to say, yung pagpapala, tiyak yon habang ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Particular, dito sa ating pinag-uusapan. Umaasa kayo na magiging maayos ang inyong buhay at kayo mapoprovide ni Lord yung grasyang kailangan ninyo. Ay samantalang, wala namang ganong klase ng relasyon sa inyong mga leader. Yun naman mga leader ninyo, sabi ko nga sa inyo, paano naman magkakaroon ng tamang relasyon sa inyo inyong mga miyembro? Ay kayo mismo hindi nakikita na meron din kayo sinusunod na tao na kung saan pinagpapasakupan ninyo. Diba? So napakahirap ng walang pattern. Kaya nga si Paul, napakasimple ni Paul. Ano yung natutunan nyo sa akin? Ano yung mga narinig nyo sa akin? Ano yung nakita nyo sa akin? Gawin ninyo. Tiyak na tiyak siya. At saka niya sinabi, imitate me. Kasi alam ni Paul, hindi mo pwedeng i-imitate yung isang tatay na wala. Tama ba? So, yun po yung kumbaga ay isang malaki pong dilema. Ano po? Sa buhay po nating mananampalataya. Dapat malinaw po sa atin ito. Kaya sabi ko, napakarami ko na nakita, napakarami kong kilala na mga born again Christians. Kaya hindi mangyayari ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Until now, mga lito. Why? Hindi nila naunawaan yung patungkol sa grasya. Hindi nila naunawaan. Tingnan nyo, sabi po rito ni Pastor Wilbert. Ang sabi po rito ni Pastor Wilbert, the worst enemy of God's will is the good intention of man. Ang gaganda rin naman na sinasabi nila. Kaya lang, ang lagi nyo pong question, nangyayari na ba yung kalooban ng Panginoon sa buhay ninyo? Kung sa tingin mo ay meron pang mas higit na kailangan ka pang mangyari sa buhay mo, sa partikular na panahon ngayon, at hindi nangyayari, meron problema malamang. Partikular dito, halimbawa, yun nga, kami mismo hindi makitaan ng tamang pagsunod sa aming mga leader din. Paano ngayon yung aming nasasakupan? Paano natin sila mabibigyan ng isang pattern na kung saan ay magiging mabilis din sa kanila yung pagsunod nila sa Panginoon sa magitan natin? Eh, wala nakikitang pattern. Okay? So, I believe too much for that, yung sinasabi ko nga sa inyo, kasi nga ito, inulit lang natin. Pero marami pa rin kasi until now is medyo distorted pa o hindi masyado maintindihan kung bakit kailangan ng tao tayong liderato. Ang Panginoon nga mismo okay? Siya mismo nagpasakop para magkaroon ng open heaven, para hindi talaga siya led by the Spirit, tapos hindi siya matempt talaga ng demonyo during the temptation. Imagine ang kino-quote din ng demonyo, mga verses. Kaya napakadelikado po nito. Mga verses din ang kino-quote ng demonyo nung pong tinetempt ang ating Panginoon. Pero dahil po dinaanan niya yung proseso, yung protocol ng ating Panginoon, hindi siya nadaya. Okay? At tiyak na sinamahan siya ng Banal na Espiritu. Okay? So, ang susunod po natin dito sa two vital kinds of connection ay yung pong ating tinatawag na strong and direct connection with God. Okay? Pero let me remind you of this. Hindi ka pwede kailanman magkaroon ng strong and direct connection with God kung hindi mo muna susundin yung kanyang nire-require. Ano yun? Dapat meron kang strong and accurate connection sa carrier ng grace mo, sa pastor mo. Mga pastor, dapat meron din tayong sinusunod na kung saan carrier ng ating grace. Kung hindi, sasablay din tayo. Kung hindi, mahihirapan din tayo na madala, okay, yung ating iglesia na maging influential and powerful individuals who direct the affairs of their place. Sila yung magiging influencer, kingdom influencer. Okay? Sa ating mga buhay. Nakailang oras na ako? Wala pa naman. Okay, sige. So, hindi ko na siguro babasahin yung talatang ito, pero isulat nyo po. Kasi ito po yung pinag-aralan natin kay Pastor Wilbert. 2 Kings 12, 1-14. So, yung verse na ito, patungkol po dun sa, makikita nyo lang yung progression. Ito po ay progression ng pagpapakita ng journey ng spiritual son sa kanyang spiritual father. Okay? Kay Elias sa kaya spiritual father at kay Eliseo na spiritual son. Okay? Ito po yung journey ng son sa kanyang spiritual
Father. So, our journey with our spiritual father. Ano yung unang lugar na pagdadalan sa atin ng ating spiritual father? So, tunghayan nyo mabuti ito, no? Napakahalaga nito. Kasi ito yung magdadala sa atin, sa ating strong, okay, and accurate or direct connection sa atin pong Panginoon. Okay. So, ano yung unang place? Yung unang place po, wala pong iba kundi yung Gilgal. The Gilgal. What is Gilgal? Place of circumcision or place of covenant. So, yan yung unang bahagi. Mga kapatid, alam nyo, tingnan nyo po, dito pala sa unang bahagi, marami nang lalaglag. Why? Because Gilgal is the place of circumcision or place of covenant. So, meaning to say, yung po kasing covenant na yon, dapat ito po yung tinatawag natin ng covenant relationship sa atin pong tinetake as our father or spiritual father or ating ang tawag dito, carrier of grace. Ano raw yun? Makikipag-covenant ka sa Kanya. Kapatid, you are willing to, ano yun? Yung mga sakit ng buhay, mararanasan mo rito. Pero in spite of nararanasan mo, kasi required talaga yung sakit eh. Pagka ikaw ay tinuli, masakit po talaga yan. In fact, nung panahon daw po nila, may tinatanggal na laman. Flesh. Oh, yung iba pagka, Diyos ko, mainit pa nga lang, hindi na masamahan yung pastor nila. Alam nyo, sabi lang sa akin ni Pastor Wilbert, ganito na lang tayo mag-start. Basta hindi pwede na pagka naandun ako sa lugar ninyo, tapos wala ka. Maraming ganyan, umaasa na strong yung connection nila sa kanilang mga carrier of grace. Pero pag kailangan ng kanilang leader, nawawala. Partikular. Pag may nararanasang hindi maganda yung leader, sa mabuting nararanasan, mabilis sumama eh. Paano kung hindi maganda yung nararanasan ng leader mo? Sama ka pa ba? Oh, pero dito pinatunayan, doon sa talata ng 2 Kings. Na ano yun? Ang sabi ni Lord, pumunta raw ako sa Gilgal eh. Anong sabi niya doon sa kanyang spiritual son? Okay? Huwag ka na sumama. Anong sabi ngayon? Hindi pumayag. Spiritual son. Hindi po pwede. Kahit po mahirap yung lugar na yan, no problem. In fact, ano sabi niya? Kahit po, hanggang kayo po yung nabubuhay at nabubuhay si Lord, hindi ko po kayo iiwan. Sabi nga ni Pastor Wilbert tayo namamatay, pero si Lord hindi namamatay. Ganun ang commitment ng son sa kanyang tatay. Tingnan nyo po, tunghayan nyo ha, kaya mapupunan ninyo, kaya maraming churches sumasablay Why? Because of that grace. Ginagamit nila yung grace panlaban sa Word of God. Hindi gracious si Lord. Totoo, gracious si Lord. Pero dapat maunawaan natin, hindi mo ma-access yung grace without you having a spiritual father. Hindi po mangyayari yon. Si Lord mismo nagpa-under doon sa kanya pong kalooban. Okay? Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, punahin ninyo ating mga miyembro. Pagka mga activities, pagka masasarap yung pupuntahan nandyan, pagka mahihirap na, wala nang willing sumama. Tama ba? Gilgal pa lang po yan, mga kapatid. Gilgal pa lang. Tapos sasabihin natin, mag-equate tayo ngayon, tama ang relasyon ko kay Lord. Oh my God, paano nangyari yun? Doon pa lang sa spiritual father mo, sablay ka na kasi nga naman, hindi mo rin naman masisi. Yung pastor, sablay din ng connection Wala rin kasing yung sinasabi lang spiritual father. Pero again, meron tayong pinag-aralan before, may nagko-connect lang dahil sa pera, may nagko-connect lang gawa ng turo, pero walang willing na ano yun, makipag-covenant relationship. Particular, sorry pero kailangan ko pong sabihin. Pangyayari ngayon, nakita natin, may nangyari dun sa ating mentor. Diba? Ano ngayon? Yung iba, siguro, nanghinawa. Alam nyo ako, salamat na lang sa Panginoon, not to brag, pero salamat dahil marami ako nakita sa kanyang yung karakter niya talaga. Sobrang niyang mahal ang mga pastor. Sobrang niyang mahal. Kaya I wonder na lang kung bakit pinagpapala yung pamilya niya, yung kabuuan ng kanyang pamilya. Alam niyo kung bakit sobra akong natouch? Dahil nakita ko talaga kung gano'n niya ninasa talaga na nakita niya nung nangyari sa kanila yun na matitira na lang talaga yung mga tinatanggap mo sa iyong spiritual father. Yung sa defining moment na tinuro niya sa atin na kung saan ay mababaliwala ang lahat. Mabuti na lang meron siya mga tinanggap sa kanya spiritual father. Just like, halimbawa,
Alam nyo tayo, marami nangyayari sa atin eh. It depends on us kung ano yung may kukwait natin sa ating sarili na defining moment. Pero marami na rin po ako naranasan na ganyan. Na kung saan malimit yung pong aking mga natututunan kay Pastor yung nakakapagpabalik sa amin. Ano po? Kasi no amount of no amount of advice kahit sino makausap mo na pwede, kundi yun lang si Lord sa magitan ng mga naituro sa iyo. Ano? At buti, alam nyo yung natutunan ko na, alam nyo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung pananampalataya na hindi natetes. Ay imagine yung nangyari sa kanila pero grabe pa rin yung naging tendency ng puso niya na isineshare niya sa atin for us to have. Dapat ang i-prioritize natin yung our divine connection with God. Kasi at the end of the day, ito lang naman talaga eh. Yung kung saan magsasalba sa atin sa ating pananampalataya. Pero again, inuulit ko sa inyo, without us having a spiritual father, the godly father, paano tayo magiging good father din? Eh dito pa lang, sa Gilgal pa lang, bagsak na tayo pare-parehas. Eh meron pang Bethel. What is Bethel? The place of nourishment. Diba? The place of God encounter. Kaya nga pagka biglang dadaling ka ngayon nung spiritual father mo, biglang maniniwala ka na, Lord, buhay ka nga pala. Samantalang noon, nagkakasya ka na lang na, basta, tama naman itong ginagawa ko. Pero nagtataka ka, ba't hindi nangyayaring kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Until sa time nakilala mo siya, pinurso mo siya, dinala ka sa place of covenant. And therefore, biglang, wow, Lord, totoo ka nga pala. Bakit? Nagkaroon kayo ngayon ng encounter. At ang tendency, pag nagkaroon ng encounter, hindi pwedeng, the Lord talk to me. Pero walang nababago sa'yo. Ang mga nagkakaroon ng encounter kay Lord, mga kapatid, pagbabago ang hatid. At patuloy na nanonoris ka nung kanyang mga salita at kalooban. Kaya nga nagagawa mo yung kalooban niya sa buhay mo Tingnan nyo, doon ka dadalhin ngayon ng spiritual father mo. Ano yung pangatlo? Doon sa atin na pag-aralan kay Pastor Wilbert, Jericho naman. Ano sabi niya uli? Talagang on purpose, ino-open niya yung kanyang spiritual son Huwag ka na sumama. Pinapupunta ako ni Lord sa Jericho. Ano naman ngayon yung Jericho? Jericho is place of training and warfare. Yung iba, ang bilis magtampo samantalang, alam nyo, doon sa fourfold ministry of the word na pinag-aralan din natin, ang huli training Sabi ko nga, nung na-share ko ito sa aking mga miyembro, alam nyo ang training? Ay kamamatayan na natin yan. Kaya nga hindi tayo titigil ng pag-aaral maraming iba, hindi na nakapag-church. Wala na, ayaw na magsipagturo. Meron tayong nasasakupan Ayaw na makinig. Place of training and warfare. Why? Kaya ka tinetrain kasi merong gera. Gera, pasukin mo. Hindi mananalo sa gera yung bata. Sabi ni Dr. Jonathan David, pagkabata ka, patay ka kaagad sa gera. Kaya ka tinetrain. In fact, ang sabi namin, the higher the training, the greater you will become. The harder the training, the greater you will become. Kaya nga yung mga SEAL, yun yung ginagamit sa mga special mission. Kaya tingnan mo, pagka ikaw laging tinatawag ng iyong spiritual father, ng iyong pastor, at laging ikaw yung inuutusan, partikular kapag ka mga matitindi yung gagawing assignment, malugod ka ng sobra. Ang ibig sabihin, ikaw yung the best sa kanyang mga na-train. Kumbaga sa mga bansa, ikaw yung mga top of the list, ikaw yung mga gumagawa ng mga mission na walang kamalay-malay yung papasukin ninyo, napasok nyo na pala, nagkaroon na pala ng extraction doon, nakuha na yung mga bihag doon, wala pa kayong kamalay-malay, ganun sila kagaling. Why? They are trained. Ay yung iba, napakaraming rason. Tinetrain na nga, ang laki na nga ng pagkakataon, ayaw pa nilang makinig. Ang galing nga ni Lord Isipin mo, ginawa niya, napakarami nagtuturo ngayon. Ang bilis na ngayon maka-access sa turo. Kung ano yung nakikita niyo, lumalakas kayo. Huwag yung kung saan lang kayo nasasarapan. Kung hindi, saan talaga kayo nabibuild up. In fact, kay Pastor Wilbert, nung nag-start up kami, kaya marami rin nangangayaw. Kapag kayong panahon na kung saan ay talagang dinidil na ngayon yung ating mga inaccuracies, siyempre, masasaktan ka. Dami nating inaccuracies Yung iba, ang mentalidad nila, pastor din ako, pastor ka lang din. Tapos tuturuan mo ko ng ganyan, ako'y theologian. Ano naman kung theologian ka? Tama ang theology mo, mali naman ang buhay. Di ba?
Oh, ano pa? Ang pang-apat. Lalo na rito. Gilgal nga eh. Hindi tayo makapasa eh. Oh, paano ka pa madadala sa Bethel? Kaya makita mo, puro malnourished yung mga tao sa loob ng iglesia. Wala, hindi willing makipag-covenant eh. You are willing to die for the conviction of your father. Bethel, walang nourishment. Walang God encounter. Minsan, nagkaka-encounter din naman sila nagseset. Sabi nga ni Dr. Jonathan David, saka nakakita, God encounter, tapos nagseset tao. Ang God encounter, si Lord na nagseset, at tiyak yan, pagka talagang si Lord yung nagset na encounter, magbabago. Magbabago yung nagkaroon ng encounter kay Lord. O, tapos ano yun? Willing magpa-train. Kasi alam nila, laban ito. Imagine, tingnan nyo po ang nangyayari mga kapatid. Pag ikaw kabataan at hindi ka talaga well-trained sa loob ng iglesia, pagdala mo sa place of influence, imbis na maging asin ka, walang lasa. Ibig sabihin, hindi nangyaring kalooban ng Panginoon sa'yo. Hindi ka talaga naging asin. Patuloy na nabubulok. Tingnan nyo yung akin na-share sa kabataan, 7 mountains, di ba? 7 place of influence. Mapunan ninyo yung 7 place of influence na yun, laging mayroong born again doon. Pero ba't hindi mangyari yung kalooban ng Panginoon? Bakit nabubulok pa rin yung lugar? Kasi hindi mga trained. Mga bata, mga immature. Kaya pagdating doon, puro reklamo. At sasabihin nila, at sasama ng ugali ng kanilang mga boses. Normal, hindi naman mga Kristiyano, hindi naman nakakilala kay Lord eh. Dapat nga kayo gagamitin para makakilala sila. Kaya lang kayo mas masama ugali. Hindi kasi trained. Pang-apat, Jordan. Panginoon ko, ito talaga, malupit po ito. Why? Place of dying to self. Oh. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Kung sino man gusto sumunod sa inyo, kalimutan na kanyang sarili. Okay? Pasanin ng kanyang krus at sumunod sa akin. Grabe. Dying of self. Hindi mo na atupagin yung sarili mo. Marami sa atin na born again lang eh. Gusto, ligtas sila, pero sila pa rin yung nasusunod sa buhay nila. Kaya lalo tayo nahihirapan sa ating mga buhay. Why? Again, magiging madali po yung dying of self kapag meron tayong spiritual father. Why? Siya yung magpo-provide ng grace. Siya yung mag-guide, maglilid sa atin, magbibigay, magpo-provide sa atin ng pattern para magawa natin. Yun nire-require ni Lord na magawa natin at mangyaring kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po ang sabi rito ni Pastor Wilbert, ano po, ito po ay kailan niya lang binanggit, our strong and accurate connection to the carrier of our grace. Yan yung pong, I suppose naintindihan niyo po yung carrier of our grace, our spiritual father, dapat po pastor yan, is what will cause him to teach and position us to have a direct access to God. So ano nangyari po doon sa 2 Kings? Pinatunayan po ni Eliseo na talagang susunod siya, talagang sold out siya, talagang he is very much willing to die for the conviction of his father. Okay, kay Elias, ano nangyari ngayon? Kahit napakahirap, sabi ni Elias, napakahirap ng hinihingi mo. Kasi gusto niya mangyari, ma-witness eh. Okay? Yung hinihingi niya mahirap eh, makuha yung double portion of spirit ng kanyang mentor. Ang sabi niya ngayon, ganito na lang, pag nakita mo ako, na kinukuha sa'yo ng langit, okay, mangyayaring kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Nangyari, nakita niya. Niloob ng Panginoon na makita niya. Bakit? Gawa nung ginawa niyang connection doon sa kanyang leader eh. Pinatunayan niya sa Gilgal, pinatunayan niya sa Bethel, pinatunayan niya sa Jericho, pinatunayan niya sa Jordan. Kaya ano nangyari? Double portion of the Spirit. Nakuha niya. At kailanman, okay, yung Diyos ng kanyang spiritual father, sabi niya, gusto ko rin makilala yung Diyos mo. Hindi naman siya binigo. Very powerful ang naging ministry, ni Eliseo. Why? Kasi, naituro sa kanya, naiposisyon siya ng kanyang spiritual father para magkaroon siya ng direct access to God. Divine connection to our Father. Okay? So, tingnan niyo po ito, mga kapatid. Tingnan niyo po ito susunod na babanggitin ko. Okay, naalala ko po kasi ito kaya sinama ko rito. Tinuro ni Pastor Wilbert. 3 stages of pastoring. Okay, ano yung una? Shepherd. Shepherd feeds, mentor leads, father breeds. Okay. So, anong ibig sabihin po rito, mga kapatid? Ang ibig sabihin po rito, dapat marating po
ng isang pastor yung stage na kung saan siya mismo lumilikha na ng anak. Nakakalikha na siya ng anak. Kasi yung unang baitang po ng ating pagpapastor, yung pong pagpapakain sa ating tupa. Kaya nga po, kung talagang tayo tinawag ng Panginoon para pastoran ng kanya pong mga nasasakupan o ang kanya pong mga tupa, ay no amount of crisis po ang makakapigil po sa atin para hindi natin papakainin yung kanyang mga tupa. Kasi ganyan po ang mga pastor. Ang nasa isip niya lagi, yung nourishment ng kanyang nasasakupan. Okay? Kaya nga equation lagi ni Lord, kapag kamahal natin siya, okay, pakainin yung ating tupa, alagaan yung ating tupa. O yung kanyang tupa na pinapaalagaan sa atin. Di ba sabi, Peter, do you love me more than this? Yes, Lord, I love you. 3 times binanggit ni Lord. Pero, our God is keep on insisting na ano yun? Feed my lamb, take care of my sheep, feed my sheep. Kasi yun yung una talaga na dapat ginagawa ng isang pastor. Kung doon, sasablay na tayo, mayroon pa tayong makalikha ng katulad po ni Eliseo na spiritual son, willing to die for our conviction. Ako, mga kapatid, ang sumunod, mentor, mas mahirap na bahagi na po ito. Bakit? Kailangan ma-provide natin, hindi lang yung kanilang pangangailangang every Sunday, every midweek, every prayer meeting, kung hindi, meron po tayong ginagawang matinding pagtetrain sa kanila. At kailangan po dito, yung pong mga serye ng turo. So, hindi naman tayo nagmamalaki, pero diyan po tayo dinala ng ating connection kay Pastor Wilbert. Na kung saan hindi tayo namumroblema nang ipoprovide sa kanila para tayo maging mentor nila, hindi tormentor. At naibibigay natin sa kanila yung tamang direksyon na kailangan nilang puntahan para po sila ay magtagumpay. Because mentor leads. Ano po? So, pangatlo, at ito po yung uuwian talaga, o pinakamataas na stage ng isang pastor. Ano yun? Father. Anong ginagawa ng father? Anong trademark ng isang tatay? Disiplina. Kaya nga sabi ni Rod, huwag kayong magagalit pag kayo dinidisiplina. Kasi yan ang pagpapakita ko ng pag-ibig sa inyo. Kung kayo ay hindi dinidisiplina, ibig sabihin hindi ko kayo mahal. So yan na yun. Dapat marating na aspeto ng isang ama. Yung father o na isang pastor na maging ama siya. Bakit? Yung ama lang po ang nakakalikha ng anak. Bakit kailangan ito? Kasi nga po, ang gusto ng Panginoon, our God is a generational God. Gusto niya yung legasya ng iglesia manatili po. Hindi papalitan ng susunod na mauupo. Kasi ang equation natin, magaling ito magturo. Magaling magturo, pero yung karakter, hindi karakter na katulad ng ating Panginoon. Mahirap po yun. Hindi magpapatuloy ang kalooban ng Panginoon sa ating iglesia. Kaya nga po, ang sabi ko rito, it is impossible for a son to be a good father without having one. Imposible po. Okay, na tayo maging father o good father sa pananaw ng Panginoon o godly father sa pananaw ng Panginoon kung di tayo nagkaroon ng tamang tatay. Kasi nga naman, kung hindi po godly yung ating tatay, ay di iba yung ating mga natutunan. Kaya nga po napaka-importante nung ating connection do sa ating career of grace na dumating sa ating relationship sa kanila, tayo yung maging spiritual son. Hindi son in the house. Okay? Kundi son in the spirit. Okay, para magkaroon talaga ng tamang relasyon. Okay, ang sabi ko rin dito, a good father knows how to raise spiritual sons who will ensure the continuity of God-given legacy. May legacy yung ibinigay sa inyong iglesia. Paano mo isasaling kung hindi mo anak yan? Ang tumatanggap lamang ng legacy, anak. Ang tumatanggap lang ng mana, anak. Kaya nga dapat humantong sa ganung klase na relasyon. Diba? Willing to die for the conviction of his father. Kaya sabi po ni Dr. Jonathan David, if you have a great leader, you will become one. So, tingnan niyo yun. Kung ang tatay mo, nakita mo, matindi ang sinusunod at uti-uti nangyayaring kalooban ng Panginoon sa iyong pastor dahil sa pagsunod niya sa kanyang spiritual father, therefore may pattern. At alam mo yun. Ano yun? Mahusay ang aking tatay sa pagsunod. Makikita mo, magiging ganun din ako sa aking tatay. Kung gumagaling ang aking tatay, nangyayaring kalooban ng Panginoon sa aking tatay, mangyayari din sa akin yun. Okay? Good yung aking father, therefore, wow, may pagkakataon na rin ako na maging good father sa aking mga anak. Diba? Kaya, if you have a great leader, you will become one. Tandaan nyo po yan. So, pasok po tayo. Kasi ito po yung binigay na verse ng ating pong mentor tungkol po doon sa the priority of ang tawag dito, divine connection with God.
the priority. Okay, what must be our priority? Yung ating tinatanong, di ba? Kanina pinakita ko sa inyo connection, the very vital, dapat maunawaan natin yon. For us to have accurate or direct connection with God, dapat meron tayong strong and accurate connection sa ating mga pastor. Okay? So, papasok po tayo doon sa verse na kailangan po talaga nating maunawaan, mga kapatid. Pero bago po natin ito pasukin, okay, I believe ako nakaisang oras na. Kaya tayo po muna ay titigil at ipagpapatuloy po natin itong ginagawa natin pag-aaral sa susunod po na aking pong pag-live-stream po sa inyo. Okay? So, part 2 nung ating pong pag-aaral na ginagawa, the priority of our divine connection. Okay? So, mga kapatid, salamat po ng marami, particular sa ating pong mentor, Pastor Wilbert. Thank you po sa opportunity. At I hope, mga kapatid, na kayo po ay na-empower or na-enlighten dito po sa ating mga ginagawang pag-aaral. At abangan nyo po ito kasi ako po mismo na-excite kasi marami po tayong kailangan maintindihan sa mga bagay na ito para malaman natin ano ba din dapat ating pina-priority sa buhay na ito. Okay? Para mangyaring kalooban ng Panginoon na sabi nga hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga yung inihanda sa atin ng Panginoon. Okay? Lord, thank you so much, Panginoon, sa araw pong ito na kung saan binahagi mo po sa amin yung kalooban mo na for us, Panginoon, na magkaroon kami ng direct and accurate connection with you. Lord, dapat po maunawaan din po namin na kami rin po sana ay magkaroon ng tama, matatag, at accurate na connection sa amin po mga spiritual father. Lord, hindi po mangyayari ang kalooban mo sa amin kung hindi po kami magkakaroon ng strong and accurate connection doon po sa amin po mga spiritual father. Lord, kahit po kami mga pastor na, ang ating Panginoong Jesucristo nga po, o Lord, ikaw nga po mismo, nagpailalim, Panginoon, sa authority na kung saan ikaw din po yung nagbigay. Lord, ikaw yung nagbigay ng halimbawang ito. Kaya dapat, Panginoon, kami rin mismo, O Lord God, matagpuan, Panginoon, yung pong imbakan ng aming grasya o yung grasya na binibigay mo, pinoprovide mo sa amin for us to be what the Lord wants you to be. For us to do what the Lord wants us to do, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat kami po sa School of Church Builder, O God, ay pinagkalooban mo ng spiritual father na kung saan, Panginoon, mangyayari ang kalooban mo sa aming mga buhay at Lord, nangyayari na nga po. At patuloy, Panginoon, nagagawa namin yung mga assignment na kung saan ibinigay mo po sa amin. Lord, dalangin namin, Panginoon, na kapag ka po natagpuan namin, O Lord, yung pong taong ginagamit mo sa aming mga buhay, Lord, saan mang kami dali ng aming ng journey, Panginoon, namin sa aming spiritual father, Lord, tulungan mo po kami, O God, na huwag po kami bibitiw. Gilgal man, Panginoon, Bethel man, Jericho man, Panginoon, Jordan man, O Lord, up to the end, O Lord God, na andun po kami at patuloy, strong and accurate yung pong aming connection sa aming spiritual father. Lord, thank you, Panginoon, sa kapahayagan pong yan. At Lord, according to your word, be it unto us, O Lord God. Lord, thank you so much, Panginoon, sa opportunity. At minsan pa, O Lord God, dinadalangin na nga rin po namin na patuloy po i-provide mo, O God, yung pong revelation upon revelation, Panginoon, yung pong patuloy na paglalaan sa amin sa pamamagitan ng aming mentor na mga sariwang kapahayagan, Panginoon, patuloy po na ilaan mo po sa kanya para may provide po yung pangangailangan naming mga pastor na kung saan amin din pong ipinapahayag sa aming mga nasasakupan, kaya po sila nadadala sa iyo pong kalooban at nagagawa nila, Panginoon, yung kanilang mga dapat nagagawin, assignment nila sa kanila pong mga place of influence. Lord, we thank you so much, Panginoon, at patuloy, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na purit pagsamba. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much po, Pastor Wilbert, Ate Yasmin, and salamat po sa lahat ng mga tumangkilik, and God bless us all po. See you next streaming po. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.